Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa, sa Mexico, sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Katiits, mayroon po tayong pinapadalang picture po regarding sa treasure marker, signs, and symbols. At ito po ay pinadala po ito yung katiits somewhere dyan in Quezon Province, mga katiits. Okay, maraming salamat po pala sa inyong pagtitiwala sa aking pagdidikod at pag-analyze ng mga treasure symbols and markers, and ako po ay taos puso ng pasalamat po sa inyo na ito po yung channel nito ay inyong pinagkakatiwalaan, mga katiits. Okay po, ako po ay nagdidikod nag-analyze through sign, markers, and symbols sa mga treasures item, mga katiits. Okay po, ako po ay na nagpapasalamat po sa mga bagong subscribers ko, mga bagong followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga maraming tatanong po regarding po sa paano ipadala po yung mga picture po ng mga treasures, marker, sign, and symbols sa aking YouTube, mga katiits, for decoding and analyzing. Pwede nyo po ipadala po sa aking YouTube channel o sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Nakaano po ako dyan, naka-sunglass yung profile ko. So, piliin nyo po yung naka-sunglass po na Alejandro Sanchez po doon sa Facebook page ko po. Yun yung profile. Doon po pwede nyo pong ipadala o isend po yung mga gusto nyo pong ipadikod ng mga treasures, signs, markers, and symbols, mga katiits. Okay po, ate pong pagtulungan po ang itong pinadala po nating kaibigan dyan sa Quezon Province po. Isang legit marker po ito. At yung mga katiits po natin na gustong tumulong at tulungan po din natin, pwede kayo mag-comment sa aking comment section below. At pwede nyo rin po mag-comments kung ano pa yung mga dapat na mga pointings, mga arrowhead na pwedeng matukoy po yung items ng isang marker stone na ito, mga katiits. Okay po, atin ang umpisahan po, mga katiits. Ito, mga katiits, ay may napansin po ako isang box, hugis box, tapos mayroon siyang parehaba po na naka-pointed po doon sa north po area po. So, pwede po isang treasure box po ito, isang naka-box po ang items. Dahil nga ito ay naka-engrave po ito. At ito pa ang kinapapansin po, isang big boulder markers po ito. So, posible po ito ay medyo may distansya po ang layo ng kinalalagyan po ng item nito dahil sa medyo may kalakihan. Yun, doon nyo pong pansinin nyo po na kapag yung signs, markers na mga malalaking bato, mga marker na kung saan naka-okay, naka-engrave, yan po, pag ganyan malaking bato po ay medyo po may distansya po yung item na kinalalagyan niyan, mga katiits. So, kasi nga mayroon po tayo mga nakakuha po ng mga medyo kapag malakihang big boulder sign, big boulder markers ay medyo may distansya na po yung item po, mga katiits. Okay po, wag nyo rin po kaligtaan po na i-check nyo po yung kabuuan mismo ng bato na itong pinaka-markers, pinaka-mother markers po. Baka mayroong rock enclosure item, pwede yung tinakip lang po, i-check nyo din po. Pwede nyo pukpukin po ng maso ang buong bato na yan.
kapag nag-iba ang tunog, alam niyo na po pag solid ang tunog. Pag ampaw, ibig sabihin, hago ka o walang laman po ang loob. Na pwede pong ang item po ay rack enclosure mga ka-TH. So, ito pong napaka ganda pong marker stone na pinadala po ng ating ka-TH po dyan sa Quezon Province po. So, mayroon pa akong napansin po dito ka-TH. Mayroon po siyang isa, dalawa, limang guhit po mga ka-TH. Pwede po natin mga ka-TH yan i-convert sa distance po na dyan mula sa malaking bato, pwede po natin i-distance po ng 1 meter to hanggang 5 meters sa apat na anggulo mula dyan sa east, west, north, and south. At mismo dyan sa pinakalagyan ng bato, bibili lang po kayo ng 1 meter hanggang 5 meters po ang distansya. I-check niyo po ng metal detector kung ano pong mayroon po sa 5 meters po ang distansya po nitong medyo may kalakihan na parang isang big boulder markers na rin na masasabi natin itong bato nito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay itong mayroong nagmukhang widen yung kanyang naka-engrave na guhit, maliban po doon sa limang naka-engrave na parang nakaukit. So i-check niyo po kasi nga ito po ay parang Y, pwedeng ang malapit sa ilog. So pwedeng nagtutukoy po kasi yung Y sa ilog. Ito posible po itong markers nito po ay nandyan po malapit sa ilog. So ito po mga ka-TH, i-check nyo po yung sinasabi kong distansya na 1 hanggang 5 meters yung paikot nitong markers nito mga ka-TH. Kasi nga ito ay napapansin ko na medyo may kalakihan at didepende po tayo sa mga guhit, markers, arrowhead ng mga signs and markers mga ka-TH. So, hindi naman natin masabi na tayo 101% na tukoy po natin through decoding, through analyzing. Iba pa rin po mga ka-TH na mayroon kayong treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, pwede nyo pong i-check po yung bato. Huwag niyong kaligtaan po mga ka-TH, yung buong bato, i-check nyo po yan. Pwede nyo pukpukin ng martilyo or maso yung buong paligid. Baka nga pwedeng rock enclosure po ang item mga ganyan mga ka-TH. So kung wala naman po, kung halimbawa na ina-check nyo po, so dyan na po kayo mag-search po sa labas po, nagdidistansya po ng 1 meter hanggang 5 meters po mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ito'y isang decoding and analyzing lamang. So gaano tayong umasa na talagang matutukoy po natin yung item kung saan po located. Kasi nga nagbabis lang po tayo sa mga arrowhead, sa mga marker, sign, kung saan po nakapointing ito, north, south, east, west. So yun din ang gagawin po natin. So hanapin po natin kung ano po yung mayroon doon sa east, mayroon doon sa west, mayroon sa north, at mayroon doon sa south. Sa distansya po ng 1 meter hanggang 5 meters mga ka-TH. So ito po, ate pong i-check talaga ng maigi, i-analyze ng maigi kung saan pwedeng naroon po yung item nito at mayroong markers ng ganitong markers at may mga naka-engrave na man-made na pagka-engrave po ng mga signs at symbols mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ang iba pang pwede niyong gawin ang pag detect po. Pwede niyo pong kung meron kayong metal detector, pwede niyo i-detect po yung mismong kabuuan po ng bato or kung meron kayong gold locator mga ka-TH.
Kasi nga metal detector mga ka-TH ay ang lalim po din yung mga ka-TH ay mga 1 hanggang to 3 meters po deep, pwede siyang mag-detect. At yung kung mayroon kayong gold locator, mas maigi kasi nga pwedeng 8 to 10 meters at ang yan kasi ay nagde-detect ng fumes or singaw po ng gold yung gold locator. Okay po mga ka-TH, mayroon ko napansin mga ka-TH, isang pointed arrow na ito po'y nakaturo po sa bandang south. So, try nyo po, i-check po yung sa south kung anong mayroon doon sa mula 1 meter hanggang 5 meters. Baka mayroon po itong markers or coordinated sign o counter sign markers na pwedeng magpo-point po ng items mga kate. So, yun po ang isa po akong napansin dito na ito'y parang naka-point yung dulo, yung kanyang tulis dyan sa baba po ng ang south area mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay inyo pong i-check po ng metal detector sa distansya po ng 1 meter hanggang 5 meters yung area po ng south area or ng gold locator mga ka-TH. So ito po yung napakagandang markers po ito at isang legit na markers na pwede itong ginawa po ng Hapon ito, pwede mo ginawa ng Koreano or Chinese. Kasi nung unang kapanahunan mga ka-TH ay sama-sama po yan nung World War II battle, gera. Nung itong mga items nito, posible po ito mga Japanese soldier, pwedeng Korean soldier or Chinese soldier na itong markers nito ay pwede nilang palatandaan na ito'y pagkatapos ng gera ay pwede nilang balikan at sa kanila ay recover, ay retrieve yung item nito mga TH. So, yun po mga TH, talaga pong ito'y napakagandang markers at isang legit na markers po mga ka-TH. So, ito po ay, sana po nabigyan po natin ng guidance yung ating ka-TH na nagpapadala mula dyan sa Quezon Province. Itong napakagandang treasure marker na big, medyo ano na rin po, medyo kalakihan na rin, parang big boulder markers na rin ito o tinatawag na big boulder sign na rin po ito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, talaga namang napakaganda po ng marker stone to mga ka-TH. Okay po, yung mga palang bago sa aking YouTube channel, ako po'y humingi po ng favor. Sana po pwede po mag-subscribe po sa aking YouTube channel at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga ka-TH. Yung mga masugid kong subscriber, followers, ako po'y nagpapasalamat ng taos-puso po sa inyo ng maraming salamat po talaga sa inyo sa pagtangkilik at walang sawang panonood po ng aking video mga ka-TH. So, arinawa tayo mga ka-TH at ipagpalain ng poong may kapal. Tayo po'y makahits na po ang ating mga ka-TH dyan mula dyan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, mga ka-TH. Okay po mga ka-TH, hanggang dito na lang po ang aking pagdidikod at pagdalisa at sana po'y nabigyan po natin ng guide yung nagpadala po ito ng picture for decoding and analyzing. Ito po ako'y nagpapasalamat ng marami po sa ating mga ka-TH. Thank you so much for watching at walang sawang pagsubaybay po ng YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us always.